Hi guys, good morning, good afternoon, good evening world. And again, welcome to Sis Noah Farm. Ang topic natin ngayon is update tayo sa aming mga inahin at ang aming mga biik. Itong aming mga biik ngayon, they are already 38 days since nawalay sila. At sa ngayon, nag-start na sila kumain ng pre-starter. Ito yung mga itsura nila ngayon since nawalay sila. Awa ng Diyos, malusog naman at saka malakas kumain at kulang po yung ah, nilagay sa mga pagkain sa kanilang doon sa lagayan ng pagkain nila. Kaya 24/7 yung pagkain nila dyan. Pag maubos kunti, lalagyan na naman ni Uncle Joe para andyan palagi ang kanilang mga pagkain at saka yung tubig din. Kailangan na check up yan palagi. Si Uncle Joe kasi ay talagang every time pumupunta dyan sa aming kulungan sa baboyan at check up yung aming mga biik. Sa bake nito, ito ay 11 piglets sila, tatlong babae at saka yung iba mga lalaki na. At saka mayroon kaming ginawang little junior born nito, butakal, para gawin naming teaser dito sa aming kulungan. At kumuha din kami ng isang inahin sa anak ni Marites at saka yung isang piglet sa man na gawing inahin, pinaalagaan ko sa aking kapatid. So, all in all, 8 piglets lang ang aming ibibinta this coming December. Sana maganda ang presyo ng piglets this coming December para makabawi tayo sa ating mga nagastos sa pagbuntis ni Marites hanggang lumabas itong ating mga biik. Kaya nagpapasalamat tayo sa kay Uncle Joe at saka kay Maxi. Shout out sa kanilang dalawa na palaging andyan pag mayroong gawain. At salamat din kay Botsoy, ang kapatid ng aking asawa, at si Randy at saka yung asawa na si Rhea. Sila din yung tumutulong dyan. Sila yung inutusan ko pag mayroong mga video sa camera. Sila lang pinapunta ko doon sa Kinawi. At sila yung taga-video at taga-bigay doon. Ako na ang bahalang mag-edit dito sa aking CapCuts. Kaya ito yung ating mga biik. Ito, malusog. At malakas kumain. Hopefully, tuloy-tuloy itong kanilang paglaki, ang kanilang paglusog. At saka sa pagdating ng panahon na ibibinta na sila, makabawi tayo sa ating mga nagastos sa kanila. Ganon talaga yan. Pag mayroong gagastusan, gastusan mo hanggang sa sila ay masaya. At masaya naman pagka sila din ay ibibinta, masaya ka rin dahil ano lang yan, give and take. Kailangan pakainin mo sila, pabusugin mo sila para paglaki nila, magbibigay din sila ng kagandahan ng iyong gusto na makabawi sa kanilang pag-aalaga. Itong ating mga biik, tayo nagpapasalamat sa may kapal dahil naggabayan tayo na walang nangyari at saka isa lang yung namatay sa kanila. 12 piglets sila pero yung isa paglabas pa lang stillbirth na siya. So sana patuloy na sila. Itong ating mga biik ngayon, malulusog naman. Tingnan mo naman yung katawan nila. Ano pa lang 1 month and 1 week pa lang, talagang makikita mo sila na malusog. Ito, kain na ng kain, tulog ng tulog, tubig ng tubig. So wala silang nagawa sa araw-araw nilang gawain. Nilagyan namin ng trapal naman, kung nakikita niyo medyo madilim, may ilaw. Nilagyan namin ng trapal kasi nung hindi namin nilagyan ng trapal, malamig kasi sa Kinawi, yung lalo na itong nilalagyan nila, malamig masyado. Medyo nagtai sila nung after 2 weeks na nilagay namin sila dyan sa kulungan nila sa nursery. Nagtai sila dahil malamig ang panahon, lalong-lalo na ay pa December na dyan sa Kinawi Bukidnon.
malamig talaga kaya nilagyan namin sila ng trapal at nilagyan ng ilaw at awa ng Diyos, ganda naman, nawala na yung tae nila, umalik na sila sa pero yun lang nga, yung nagtae sila dahil sa lamig ng panahon diyan sa amin sa Kinawi. So ngayon, ito, maayos sila, maganda yung katawan at patuloy tayo na nagsiservisyo sa kanila, nagpapakain. Kahit sabihin natin mahal yung feeds, pero wala tayong magawa. Ganun talaga yan. Papakainin natin sila, busugin, sila po ay lalaki, lulusog, at mabibigat sila hanggang sa December. At doon sa December, ibibinta na natin sila. Siguro kahit mga 50 o 60 kilos lang, pang lang yan, litson nila, o anong gagawin nila, pang katay. Sana mataas ang presyo ng mga baboyan this coming December dahil para makabawi tayo. At kung makabawi tayo, baka makabili na naman tayo ng mga gawing gelts para madagdagan yung inahin natin dyan sa Sis Noah Farm. Again, ako po ay nagpapasalamat dahil sa nakita natin itong mga piglets na masaya tayo everyday. Nakikita ko sila kahit malayo ako, pero nakikita ko sila na kumakain. Ito naman yung sunod naming is si Dada. Si Dada ito yung aming first inahin sa aming farm. Siya yung gumawa ng mga magandang aral namin dahil siya yung first talaga na inahin namin. Tinawag namin siyang Dada at ang kanyang breed niya is F1, large white and non-res. At siya yung una naming inahin na naganak ng 18 piglets. If you remember before, andyan sa video rin, na si Dada ay nanganak, kanyang first parity ay nanganak siya ng 18 piglets. At lahat doon, dalawa lang ang patay. At lahat na nabinta namin, napalaki namin. At nung una, pa lang yun, piglets production kami. Kaya pag after nawalay, bininta namin lahat, ang kanyang anak. Kaya si Kang Dada lang na yung nakita namin. Talagang nakabili pa kami ng isang inahin. Kumita kami sa kay Dada. So ito ay second parity ni Dada. Ganito rin ang itsura niya nung buntis siya sa first parity niya. Malaki din ang tiyan. Hopefully, this coming November 4 or 5, ito po yung time na manganganak si Dada. Tingnan mo naman, laki ang tiyan, tapos mayroong na talaga, ready na si Dada. Hopefully by November 4 or 5, manganganak naman to at saka magbigay sana ito ng maraming anak. Pero hopefully, whatever happen sa kay Dada, talagang si Dada is a very good inahin. Marunong siyang magpadidi, marunong siyang tumingin sa mga anak niya, at saka malakas magbigay ng mga anak. Malaki talaga, magaling si Dada. Ito yung first parity. Maganda siya, talagang magaling siya sa mga biik niya. Kaya nagpapasalamat kami kay Dada dahil sa kay Dada nagawa namin itong kulungan at sa kanya nagumpisa yung dream namin na we will have soon 12 piglets at 12 inahin diyan sa aming kulungan at fattening kami. Kaya yung aming mga ibang mga livestock diyan amin nang binibinta dahil we are doing concentrating only doon sa aming mga babuyan. At ito naman yung aming tatlong nadagdag after Dada. Itong ito yung si Tending. Si Tending naman is buntis na ngayon. December din ang panganak nito. Kaya magkasunod na sila ni Dada. Dahil si Tending is buntis din. Sa December sa siguro after walay o hopefully before mawalay si Dada, ililipat na naman to si Tending doon sa isang farrowing.
para sabay-sabay na sila doon ni Dada, silang dalawa. Ito si Dada, ito si Tending is ganoon din, F1 din. Itong lahat ng aming girls, ang show namin, itong inahin namin ay nakuha namin ito kay MM Montes Claro dyan sa Lapatan, Bukidnon. Kaya shout out kay Dr. Rodel, kay Jester, at saka kay Chris, ang aming technician dito sa Libon na Bukidnon. Ito yun si Mukang. Si Mukang is matagal naglandi. I think after 8 months saka na siya naglandi. At last week lang namin na EI siya dahil talagang iwan ko bakit matagal naglandi si Dada. Mga 1 week lang ang diferensya ni Dada Tending at saka ni Dada. Kaya akala namin magkasunod sila, pero I think almost 3 weeks, 4 weeks na naiwan si Mukang na maglandi. Kaya sa awa ng Diyos, itong dalawa na to, si Tending at saka si Mukang, buntis na kasi na-EI na puro to. So ito naman si Mukang, this coming January nito. So mayroon kaming November, December, January. At ito naman sa gitna, ito yung si Marites, yung panganganak lang, yung mga biik kanina. Pero naawa kami kay Marites kasi bumayat si Marites dahil yung mga biik niya, piglets niya, talagang malakas nagdidi sa kanya. Tapos hindi masyadong marami ang didi ni Tending. Doon na lang sa mga last na dumami ang sa kanya, yung didi niya. Kaya medyo pumayat si Marites, at saka medyo may sakit siya kunti. Kaya awa ng Diyos na nag-inject kami. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana patuloy po tayong susuporta sa bawat isa, at God bless all. Maraming salamat.